Okay guys, eto po ating alamin sino nga ba ang mga bago ngayong mga nag-file ng kanilang mga COC, tatakbo, mga sangkay bilang isang public servant. Hey guys, what's up? This is me, Sangkay Janjana. I'm back for another vlog today at shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay. Yung mga tropa natin dyan, saan man sulok kayo ng mundo o sa Pilipinas man, magandang oras po sa inyong lahat. So, kung ikaw ay solid sangkay, mag-comment ka po sa ibaba ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar o inyong mga lokasyon. Okay, bago tayo mag-umpisa, pag-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, 1.3 million subscribers na po tayo. Congratulations po sa ating lahat. So, kung ikaw ay hindi pa po nakakapag-subscribe dito sa ating channel, ano pang hinihintay mo? Click the subscribe down below, click the bell, and click all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So, ito nga mga sangkay, pag-usapan po natin itong patungkol po dito sa nangyayaring politika sa ating bansa. Marami pong tumatakbo sa eleksyon 2025. Next year na po ito mga sangkay at ang bilis po ng panahon no? At ayon po dito may mga naghain po ng kanilang mga COC. May mga datihan na pong personalidad na kilala na po sa politika. At mayroon naman pong mga dati nang nag-apply sa COMELEC pero nailaglag mga sangkay na muli na naman daw pong nagbabalik. Aba, tingnan po natin ang report na ito. Mga kapatid, nagpatuloy sa ikalimang araw ang paghahain ng Certificate of Candidacy o COC para sa 2025 midterm elections. May mga kilalang personalidad sa politika, may mga first-timers, at may nagbabalik na dati nang na-disqualify. May mga nagbabalik na dati nang na-disqualify. At live mula sa Manila Hotel, nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Rainiel, sino-sino ang mga nag-file at ano ang kanilang mga plataforma? Jester, kahirapan nga ang pangunahing susolusyonan daw ng mga kandidato na naghain ng kanilang COC dito sa Manila Hotel Tent City. Alam niyo mga sangkay, itong pangako ng mga politicians na susolusyonan ng kahirapan ng ating bansa. Maloloka lang talaga kayo mga sangkay kasi hindi naman talaga natatapos ang kahirapan sa Pilipinas kahit anong gawin nila eh. Why? Dahil ang problema ay ang konstitusyon natin. Hanggat hindi po yan inaayos mga sangkay, wala pong kaayusan na mangyayari sa ating bansa. Kasi nasa konstitusyon ang problema. Halimbawa na lang yung kaguluhan ng mga politiko ngayon. Bakit nag-aaway-away ang mga yan, mga sangkay? Konstitusyon may problema. Presidential system tayo. Ganito ba yung takbo ng politika? Siraan dito, siraan doon. Anday kung parliamentary system tayo, kagaya po ng Japan, at kagaya po ng ibang mga bansa sa Europe, or like Singapore. Di ba wala pong ganong klaseng sobrang gulo na nagaganap at napakaayos ng sistema. Maayos ang pagpapatakbo ng sa isang bansa. Dito mga sangkay, ang solusyon sa kahirapan sa Pilipinas, hindi po yung ayuda o kung ano pa man. Ayusin ang konstitusyon, papasukin yung mga dayuhang negosyante, magtayo sila ng mga negosyo dito, wag pakialaman ng, wag po silang tratuhin na parang sinasara po talaga ng gusto ang Pilipinas. Kasi, ganun po ang nangyayari sa ating bansa eh. Bakit mahirap ang Pilipinas? Kasi, we are controlled by, hindi po politicians ang kumukontrol sa Pilipinas. Oligarchs. Ang oligarchs ang kumukontrol sa mga politiko para proteksyonan ang kanilang mga negosyo. Okay? Ganun po ang nangyayari sa ating bansa. That's why yung mga sahod sa Pilipinas, di ba, mura lang. Sobrang barat na barat po yan. Pero pag pumunta kang ibang bansa, binabarat ba kayo ng mga dayuan, ng mga mga tao na naninirahan doon? Hindi. Mga sangkay, di ba? Mataas ang pasahod doon. Dito sa ating bansa, talagang wala. Ginugulangan ng ginugulangan tayo dito mga sangkay. Ito mga politiko, pangako ng pangako, susolusyonan ng kahirapan ng ating bansa. Pero anong nangyari mga sangkay hanggang ngayon? Wala pa rin naman, di ba? Ilan nga sa kanila, sawa na raw sa luma at bulok na sistema ng politika sa bansa. Sa ikalimang araw ng paghahain ng Certificates of Candidacy, buwan naman nung nag-file ng kanyang COC ang senatorial aspirant na si Warlito Bovier. Oy.
Sino naman to, mga sangkay? Ang kauna-unahan ko pong advokasya, mataasan ng sahod ang mga construction worker na matagal na pong hindi man lang po na asikaso man ng mga nakaupong. Habang Alam nyo guys, maganda yung sinabi niya mga sangkay. Tingin ko hindi siya isasama ng COMELEC bilang senador. Pero magandang platform yun, mga sangkay, to voice out kung ano po yung kanyang hinain. Yung mga construction worker, taasan daw po yung sahod. Isa po yun sa problema sa Pilipinas eh. Kung ano pa yung pinakamahirap ng trabaho, yun pa yung pinakamababa. Ito mga sangkay, na pag-uusapan po namin ito minsan, no, ng mga kaibigan ko na, bakit itong mabibigat na trabaho sa Pilipinas, yung pa ang pinakamura yung pasahod. Kawawa po, nakikita po natin yung mga yan, nagbibilad po sa araw. 'Di ba? Nandun sa mga building, gumagawa po ng mga kakalsadaan, tapos mura lamang po yung pasahod. 'Di ba? Sana mga sangkay magkaroon po ng batas dyan na itong mga construction worker, taasan naman po yung pasahod. Kawawa mga sangkay, no? So maganda yung platform na yun na kahit papano, naisigaw niya doon na, sabi po niya, matagal na pong hindi naaasikaso, nataasan yung sahod nitong mga construction worker. Dati po akong construction worker, mga sangkay. Magawa po kami ng sa kalsada. ang isa pang senatorial aspirant na si Gerson Ares gustong tugunan ng problema sa bagyo. Sa dagat pa lang kung saan nag-uumpisa ang bagyo, doon ay pahinain hanggang sa malusaw. Ito naman mga sangkay, yung plataforma niya, lulusawin yung bagyo doon sa dagat. Okay din ah. Ang bagyo, ito ay may counter blade upang kukontrahin ang spin o ikot ng bagyo. Nagbabalik naman si Rolando Plaza o mas kilala bilang Rastaman. Oh, ito mga sangkay, kilalang kilala natin yan si Rastaman. 'Di ba? Si Rastaman mga sangkay, ito, check natin. Kumandidato na din po yan dati. Ang anong pangalan niyo ulit? Rastaman, yo. Half human, half zombie. Sobrang sikat po niyan, mga sangkay. Sa pagkakatanda ko, ito po yung pinakasumikat tumakbo dati, mga sangkay. Senador. Tama ba, senador? Half human, half zombie. Yan po yung kataga niya, mga sangkay, na sikat po yan eh. Kaya nga nakilala po yung taong to eh. Marami po mga vlogger ang nakakulab po na ito dahil sa sobrang kasikatan niya sa pinagsasabi niya na half human, half zombie. Ang kulit nitong Rastaman, shoutout sa'yo. Kamusta ka na? Half human, half zombie. At ang tinatakbuhan yung posisyon? Senator, I want to, ito man. Ayan. Ito ang yung gabay ko. Third eye. Third eye. Pero bakit nandito? Third eye ko. Ito, infinity. Happy na infinity. And this is my motor. And my motorcycle. This is the Ghost Rider. Umaapoy, may pakpak. What you gonna do, sir? Ha? What you gonna do? What you gonna do with a big butt? Wiggle. Okay guys, tuloy tayo mga sangkay. Kaunting patalastas lang yan. Tatakbo ulit siya bilang senador matapos madeklarang nuisance candidate noong 2019. Naniniwala siya na kailangan natin ng Amerika laban sa pangaangkin ng China sa ating mga teritoryo. Ayos ah, matino yung plataforma niya ngayon ah. Nagsumite na rin ang kanyang kandidatura ang mamamahayag na si Ben Tulfo. Magandang bagay raw ang posibleng pagkakaluklok nilang magkakapatid sa Senado. Senador na si Raffy habang nakatakda naman ding mag-file ng COC si Erwin sa... Alam nyo, sa kanilang tatlo mga sangkay, si Erwin talaga yung pinaka inaano ko dito mga sangkay. Kumbaga, sinasaluduhan. Kung mayroon ako iboboto sa kanilang tatlo, unang-una po si Erwin Tulfo. Siguro pangalawa si Ben, pero yung si Raffy, never mind. Sa mga susunod na araw. First, may sarili kami pag-iisip. Okay? Now, independently, yes, I have my own mind. Rafi is the man and Erwin is another man. The greater good is for the people. So it's not beholden to the party. Ilan pa sa mga nais maging senador, sina Relly Jose Jr. at Richard Nicolas, sa ilalim ng kilusang bagong lipunan na sumusuporta kay dating Pangulong Okay. Ito, yung kilusang bagong lipunan, ito po yung
partido na ginawa po ata yun, if I'm not mistaken, ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Ferdinand Marcos Sr. Ayun. Present din para mag-file ng COC ang labor leader na si Sani Matula. Naghain naman ang kandidatura si dating Senador Leila de Lima para maging miyembro ng Kamara. Siya ang first nominee ng bagong lunsad na mamamayang Liberal Party List. Maiba naman, and also Hindi siya nagsenador no? my pragmatic side tells me na medyo mahihirapan sa Senado. Alam niyo, sobrang, ako mga sangkay, sorry, but this is the truth. Hirap na hirap po talaga ngayon ang Liberal Party makapasok sa national. Yun po talaga ang totoo dyan. Mahihirapan sila. Ewan ko mga sangkay, kaya nga naglalaban po ngayon, Duterte at Marcos Ganun po. It's a tight race, punong-puno, masikip. It will make me and us, the ML, closer to the marginalized sectors para ipaglaban yung mga kanilang mga hinaing. Hirit pa ni De Lima, pananagutin niya rin ang mga umaabuso sa sistema ng hustisya sa bansa. Matatanda ang nakulong ang dating senadora ng halos 7 taon bago napawalang sala sa mga kasong may kinalaman umano sa illegal na droga. Sasabak rin muli sa eleksyon ang Kabataan Party List na tututok sa dekalidad at libreng edukasyon. Bukod dyan, pagtutuunan din nila ng pansin ang mga questionabling pondo ng pamahalaan. Ano na ang reason kung bakit 100 plus million Bago to funds ang ginamit in just 11 days? Bagong mukha no? Thus, patuloy na evasion of accountability, this betrayal of public trust, clear po yung gusto ng kabataan. Gusto siyang matanggal sa kanyang posisyon. Okay, so ayan mga sangkay, yan po yung bagong update natin. Tungkol sa mga kakandidato na naman po. Ano po ang inyong opinion mga sangkay? Gusto nyo ba makalusot si Rastaman? Ay nako, so ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po akong isang YouTube channel mga sangkay. Ito ay Sangkay Janjan Daily. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. Maganda po yung content na ginagawa natin dito. Okay, ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.